Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan na nga mga kababayan, dumalo na talaga sa laban kasama ang Bayan Rally ang magamang Duterte, ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na kasalukuyan nating Vice Presidente Sara Duterte. May napabalita, may isang channel na nagbalita na di umano yung talumpati daw ni PRRD sa event na yon, sa rally na yon, ay napakalayo sa objective ng dawin ng kanyang suporta kay Kibuloy. Imbis doon raw nakatuon ang kanyang mga messages, mga mensahe, ay napalihis daw ito, nakatutok more on sa charter chains, no? Siyempre naman para sa akin, no, bilang dating Pangulo, alam niya ang galawan dyan sa taas. Kahit ano pang sasabihin ng iba, no, na anong gagawin, ito lang dapat ang gagawin sa charter chains o sa pag-usapang chatcha, no, ay siyempre alam niya ang galawan sa taas. So mas nakikita niya ano ang mangyayari, totoong mangyayari, kaya pinapaalam niya sa mga taong bayan ano ba talaga ang real score, no? Ganito dapat bilang public servant. You need to protect the interest of the majority, no, of the people. Hindi yung ginagamit mo lang din ang taong bayan daw to prove your vested interest. Mga kabayan, ating pakinggan, ating panoorin ang talumpati ng ating dating Pangulong Duterte. Ang boses ng katotohanan. Gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest dyan magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gustong paligaya. Utang ina. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal na sabi mo. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino.
direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto si Ramos. Ito, isang boto ko na ito. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung konstitusyon ngayon at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang kayo nakita umalis ako ng Malacanang ngayon lang. So pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagpapatos ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito na ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Katapos, uwi, katrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataro tayo ng from 4 years
to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumigig, pinanganak kayo si Marcos, namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente. Yan lang na. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, punta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ng Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Walang manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang nila ito. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tagagawa ng mga stamps natin. Hoy! Ngayon. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, nato mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit dito gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na? Paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero ista man sir. Sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka, Gwejip. Bukas pag walang istampa yan.
Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila. Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Hindi ko na lang habain. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin naman. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yan ina. Except dito, sa isang linya lang, nandiyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na pinalastob niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, pati si Bongo. Ano ang gusto nila? Babaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa atin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin, one term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos din sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term
extension. Noon. Yang Constitution kung saan na siya nahialal, 1 term, 6 years. Gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang so, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga panyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest dyan ang pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gusto ng paligaya. Utak na. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino
tayong lahat dito may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan nila presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong pagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga. At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa militar. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Kaya yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical math na mapunta sa Malacanang. Iwasan na naman. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo in-story. Kaya demonstration na tayo. Dito na muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin doon sa Pilipinas. Ano ba yung sa Tagalog? Bahante. Ano bang yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipinas. So, huwag mo na doon at pupunta to doon natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang polis pati military. Kung pagdating ako nang paagit na. Kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang military. Mahal ko ang mga polis.
nakikita kasi ako nung polis ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala ka nung... Pero, the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Dadating yan. Dadating yan. Pag talang ikaw si... Alam mo, si Marcos, pasad na lang yan. Wala na nga. Marcos, ano?